Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino. Piliin ang happy face kung ito ay mabuting kaugalian at sad face kung ito ay hindi mabuting kaugalian. Pagmamano sa matatanda. Pagsigaw sa magulang kapag napapagalitan. Pagtutulungan ng pamilya sa gawaing bahay. Pagsisinungaling para makaiwas sa parusa. Pagpapasalamat sa biyayang natatanggap. Alin sa mga ito ang karaniwang ginagawa ng iyong pamilya? Bakit mahalaga ang mga kaugalian na ito sa bawat tahanan? Ang bawat pamilyang Pilipino ay may mga kaugaliang nagpapakita ng kabutihan at pagmamahal. Ang mga mabuting kaugalian ay dapat nating panatilihin upang manatiling matatag at masaya ang ating pamilya at pamayanan. Ang pamilya ni Miguel. Sa Barangay Maligaya, nakatira ang pamilyang Cruz. Laging nagtutulungan ang mag-anak. Ang mga bata ay tumutulong sa gawaing bahay. At ang mga magulang ay nagtuturo ng tamang asal. Tuwing gabi, sabay-sabay silang nagdarasal at kumakain. Kapag may bagong lipat na kapitbahay, dinadalhan nila ito ng pagkain bilang pagbati. Dahil dito, mahal at ginagalang sila ng buong pamayanan. Anong mga mabuting kaugalian ang ipinakita ng pamilyang Cruz? Ano ang naging epekto nito sa kanilang pamayanan? Bakit mahalagang panatilihin ang mga kaugalian ng ating pamilya? Mga mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino. Paggalang sa matatanda, pagmamano, paggamit ng po at opo. Pagiging makadiyos. Pagtutulungan sa pamilya. Pagmamahalan at pag-aalaga sa isa't isa. Pagpapahalaga sa sama-samang pagkain at pagsasalo-salo. Pakikipagkapwa-tao. Ang mga kaugalang ito ay nagpapakita ng kabutihan ng puso ng mga Pilipino. Dapat nating ipagmalaki at panatilihin ang mga ito upang manatiling masigla at maayos ang ating rehiyon at pamayanan. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang pamilyang Pilipino ay kilala sa ang pagmamano at paggamit ng po at opo ay tanda ng ang pakikiisa sa gawaing bahay ay nagpapakita ng dapat panatilihin ang mabuting kaugalian dahil ang pamilyang sabay-sabay nagdarasal ay gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi.
Laging tandaan, ang mga mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino ay kayamanang dapat ipagmalaki at panatilihin. Ang paggalang, pagtutulungan, pagmamahalan, at pananampalataya ay bumubuo sa matatag na pamilya. Kapag pinanatili natin ang mga kaugaliang ito, nagiging mapayapa, masaya, at matatag ang ating mga pamayanan. Ikalawang araw, mga mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino. Sabihin ang gawing wagi kung ito ay mabuting kaugalian at maling gawi kung ito ay hindi mabuting asal. Nagtutulungan sa gawaing bahay. Pagmamano sa matatanda. Nagagalit agad sa kapatid. Nagsasabi ng po at opo. Hindi tumutulong sa kapitbahay. Alin sa mga ito ang madalas ninyong gawin sa inyong pamilya? Bakit mahalagang panatilihin ang mga kaugalian na ito? Ang bawat pamilyang Pilipino ay may kanya-kanyang kaugalian na nagpapakita ng kabutihan. May iba't ibang paraan ng pagpapakita ng mabuting asal, ngunit lahat ay may iisang layunin, ang magkaroon ng maayos, mapagmahal at magalang na pamilya. Ang pamilyang mapagmalasakit. Sa bayan ng San Isidro, may isang pamilyang kilala sa pagtulong sa iba, ang pamilyang De La Peña. Tuwing may kapitbahay na nangangailangan, agad silang nagtutulungan. Sila ay tumutulong sa paglilinis ng barangay. Ang ina ay nagluluto para sa mga kapitbahay na may sakit. At ang mga anak naman ay tumutulong sa mga batang nangangailangan ng gamit sa paaralan. Dahil dito, minamahal at ginagalang sila ng lahat sa kanilang pamayanan. Anong mabuting kaugalian ang ipinakita ng pamilyang De La Peña? Paano ito nakatulong sa kanilang pamayanan? Paano mo maipapakita ang ganitong asal sa iyong pamilya o komunidad? Mga mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino. Paggalang sa nakatatanda, pagmamano, paggamit ng po at opo, pagdarasal at pananampalataya sa Diyos, pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilya, pagtutulungan sa oras ng pangangailangan o gawaing bahay, pakikipagkapwa-tao. Ang mga kaugaliang ito ay hindi lamang sa ating bahay makikita. Iba-iba man ang paraan ng pagpapakita ng mabuting kaugalian, pare-pareho ang layunin nito, ang magkaisa, magmahalan at magtulungan. Gawin natin, piliin kung ito ay masayang mukha o malungkot na mukha. Sama-samang kumakain ang pamilya tuwing hapunan. Sinisigawan ni Mark ang kanyang lola kapag siya ay naiinis.
Gumagamit si Lisa ng po at opo sa matatanda. Tumatawa si Renz kapag may nadadapa sa kalsada. Lagi silang nagdarasal bilang pasasalamat sa mga biyaya. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Laging tandaan, ang mga mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino ay nagpapakita ng kabutihan, pagmamahalan at pagkakaisa. Ang paggalang, pagtutulungan at pakikipagkapwa-tao ay ugaling dapat ipagmalaki ng bawat Pilipino. Ikatlong araw, pagsasabuhay ng mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino. Mag-thumbs up kung tama ang pagsasakilos sa mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino at thumbs down naman kung hindi. Nagmamano kay Lola bago pumasok sa paaralan. Nagagalit sa kapatid na humiram ng laruan. Tinutulungan si nanay sa paglilinis ng bahay. Hindi binabati ang mga kapitbahay. Nagsasabi ng po at opo sa matatanda. Alin sa mga ito ang dapat tularan? Bakit natin kailangang panatilihin ang mga mabubuting kaugalian na ito? Mga mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino at paraan ng pagsunod. Malapit na ugnayan. Sama-samang kumakain at nagdarasal. Sama-samang nagdiriwang ng mahalagang okasyon. Pagpapakita ng pagmamahalan at pagkalinga. Paggalang sa matatanda. Pagmamano sa lolo, lola at nakatatanda. Paggamit ng po at opo. Pakikinig at pagsunod sa kanilang payo. Pagtutulungan. Sama-samang paglilinis ng bahay. Pagtutulungan sa oras ng kalamidad o pangangailangan. Pagbabahagi ng gawain upang maging magaan. Ang pagsasabuhay o pagsasakilos ng mga kaugalian ay hindi lang sa salita. Ito ay sa ating kilos at gawa. Kapag ginagawa natin ang mga ito araw-araw, pinapanatili natin ang mabuting ugnayan ng ating pamilya at komunidad. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang pagmamano sa matatanda ay tanda ng ang pagtulong sa magulang sa gawaing bahay ay halimbawa ng ang pagsasabi ng po at opo ay pagpapakita ng kapag may problema ang pamilyang nagtutulungan ay dapat panatilihin ang mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino sapagkat ito ay gawin natin.
Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Laging tandaan ang mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino tulad ng paggalang, pagtutulungan at pagmamahalan ay dapat isinasabuhay sa araw-araw. Panatilihin natin ang mga ito upang maging maayos, masaya at mapagmahal na komunidad. Ika-4 na araw, pagiging masunurin at pagtalima sa mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino. Basahin natin ang tula. Masunurin na anak. Sa aming tahanan, ako'y masigla, tumutulong lagi, hindi lang umaasa. Utusan man ako ni nanay o ni tatay, po at opo ang aking sagot agad. Sa hapagkainan, sabay-sabay kami, nagpapasalamat sa biyayang gawi. Kapag may gawain, tulong-tulong lahat. Pag-ibig at respeto, aming sandigan dapat. Ang mabuting kaugalian dapat panatilihin. Sa bawat rehiyon, ito'y pahalagahan din. Ang masunuring anak, galak ng magulang, tungo sa pamilyang may pagkakaisang ganap. Ano ang mensahe ng tula? Ang pagiging masunurin ay ang pagsunod sa mabubuting payo at utos ng ating magulang at matatanda. Isa itong pagpapakita ng respeto, pagmamahal at pagtalima sa mga kaugalian ng pamilya. Mag-thumbs up kung tama ang pagsasakilos sa mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino at thumbs down naman kung hindi. Sinunod ni Ana ang utos ni nanay na magligpit ng laruan. Umalis si Carlo nang hindi nagpapaalam sa magulang. Tinulungan ni Liza si tatay maglinis ng bakuran. Pinagsisigawan ni Ben ang kanyang kuya. Ginawa agad ni Mia ang takdang aralin bago maglaro. Alin sa mga ito ang karaniwang ginagawa mo sa bahay? Bakit mahalagang maging masunurin sa magulang at nakatatanda? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Kung tama ang sitwasyon at nagpapakita ng mabuting kaugalian ng pamilya, gumuhit ng buong puso at gumuhit ng sirang puso kung hindi. Laging tandaan, ang pagiging masunurin ay tanda ng paggalang at pagmamahal sa magulang at pamilya. Ang mabuting asal ay nagsisimula sa tahanan at dapat isinasabuhay araw-araw. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!